Um, Marami ang naniniwala na wala ng pure, yung tawag na pure na manok. Ako, isa yon sa mga ano ko. Pero iba kasi ang definition ko ng pure. Definition ko ng pure, um, as a breeder, kung masasabi mong na-isolate mo na yung traits and features na gusto mo sa isang bloodline, syempre through the years of breeding it, matatawag ko na pure. 'Di ba? So, yun ang definition ko eh. Kailangan Earlier, we were talking about, ang ganda kasi na sinabi ni Sir Bert that pure is dependent on the breeder specification. yes, oh. Tama ba, sir? Pwede i-expound nyo, sir. Kasi isa pa to sa mga medyo controversial sa mga ano no, sa mga tao kasi um marami ang naniniwala na wala ng pure, yung tawag na pure na manok. Ako, isa yon sa mga ano ko. Pero iba kasi ang definition ko ng pure. Ang definition ko ng pure, as a breeder, kung masasabi mong na-isolate mo na yung traits and features na gusto mo sa isang bloodline, syempre through the years of breeding it, matatawag ko na pure. 'Di ba? So, yun ang definition ko eh. Kailangan, kumbaga, ma-tune down mo siya into your specific, spec. Characteristic. Talagang, yun na yung gusto mo sa kanya. So, Kung masabi mo na ilang years mo na siyang binibreed, ito na talaga. Ito yung gusto ko. guys, Kaya yun ang pure. actually, may sinabi si Sir Bert kanina, off-cam, regarding the specification ng Boston. Kasi sabi ko sa kanya, ang definition hinihiram ko, I'm borrowing the words of Sir Dave Lau, the definition of what is pure is, for example, if it's the characteristic of the chicken, for example, dilaw pa, if they're naturally dilaw pa, wala na silang spots ng na lessen na yung recessive blood. That's the exact word na ginamit ni Sir Dave Lau. Na lessen na yung recessive blood sa that particular chicken. So, ang dalusape, naturally, nag-aanak yan ng mayahin, sir. Nagbabato ng mayahin. I'm not sure in your case. Siguro sa amin, hindi pure. Nagbabato ng mayahin. So, may lumalabas na mayahin. So, may recessive blood na mayahin. For example, may recessive blood na mayahin. So, naglalabas. So, pag na-lessen na yung recessive blood na yon, yun yung purity ng manok. I'm not sure. Pero I'm borrowing the words from Sir Dave Lau from one of his interview. To you, sir, kanina sinabi nyo na ang Boston by nature, may ano sila yung parang din sa mga guhit-guhit ng ano nila, pa, merong guhit-guhit. And then also, black spur sila. Black spur. So, yun is based on the breeder specification of what is pure. Yes. So, kahit dilaw pa siya, tapos ay nag-itim tahid, it's still considered pure. Pure Because, siya kasi yun na siya lahat. Oo. Wala kang makikita na hindi ganon. And then also yung straw neck, lahat sila ganon. So, and then yun siguro, yung intention ng breeder, yung Escoline Brothers na i-breed sila is, I think, yun yung talagang ano nila, features. So, pag breed nila yon, lahat talaga ganon. So, I would say yun ang ganon ang pure. Yun ang pure para sa akin. Hindi yung sa hindi yung parang isang trait lang ang hinahabol. As in, yung general appearance niya talaga puro sir, kasi kanina I could, it's all written in your face na parang you disagree sa sinabi ko na dapat na naglalabas at times naglalabas ng mayahin. So sa inyo, sir, kasi ako guys, mostly I breed winners. Hindi ako nagpapalahi ng hindi multiple winner. It must be a multiple winner. So at times talaga pag dilaw pa naglalabas ng certain ibang kulay. Tapos sa inyo, sir, pag ang pure nyo completely talagang hindi naglalabas ng yellow leg. yellow leg.
So, Pero, syempre, iba-iba naman ang bloodline, no? Sa 5K namin, wala. wala. Sa Boston, wala. Sa Possum, wala. Because Pero over sa the years, Lemon, Oo. sa Lemon na hawak ko ngayon, may one time na naglabas siya ng mga green-legged, pullets. Bullets. Oo. Naglabas siya. Naglabas siya. Ah. Brinid ko siya as The lemon to lemon, lemon. sir, yung lemon nyo, sir, came from Descolin as well. Yung lemon ko talaga na original came from Arnel Dizon of Pampanga. Oo. So, kasi doon ako unang nagkaroon ng interest sa lemon. Oo. Kasi nakita ko kung paano mag-perform yung mga fouls niya. Oo. So, nakita ko na parang tuwing may tatanungin ako sa kanya na ano tong magaling na to, anong blood na to, parang napapansin ko, every time na may tinatanong ako, may drop of lemon. Ah. So, yun yung nag-tweak ng interest ko sa lemon. So, I decided to acquire. Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, sila Ninong kasi open sa ganun. Sige, mag-try kayo ng iba. Ah. So, nag-try ako from Sir Arnel. Ah. And then, fortunately, maganda naman yung naging result. Then, So- ilang years ko na siyang binibreed, nag-acquire din ako kila Sir Marlon ng lemon. Kasi meron din sila eh. Kay Ninong Martin, meron din lemon. Pero, tinimpla ko na siya sa sarili kong yung kaninang sinasabi kong lumabas na green leg, yun yung pagtimpla ko dun sa 3 lemon na nakuha ko sa kanila. So, may lumabas na green Green leg. Pero once, tas hindi ko na maulit eh. Di na ulit. Yun So, yung mga ganun ba, sir, kinikip nyo? So, may recessive blood siya na I think- green-legged. Yes, I think. Oo. I don't know. With other breeders, meron ako mga nakikitang green-legged lemon eh. Meron ako mga nakikitang ganun. So, sa akin naman, once nangyari, pero ngayon, hindi ko na maulit. Hindi ko siya maulit. So, yung lemon ko ngayon is All pure na. all yellow legs. All yellow legs na. Straight comb. Ay, yung inanak, sir, na green leg. Parang, ano ba yun? Kinal, pinalay, As a breeder, ano mo yun? Tatabi mo yun. Tatabi mo. Talagang susubukan mo pang i-breed. So, na-tweak yung interest mo nun eh. So, i-breed mo siya. Brinid ko siya. Tinatry-try ko sa iba. Hindi ko mahanap kung saan siya mag-mimic. So, nag-stop din ako i-breed. So, ngayon, dun pa rin ako sa mga yellow legs.